Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon kung nasaan man kayo ngayon. Okay mga kabataan at mga OFWs na laging updated sa bayan kahit na nasa abroad. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ngayon, may bomba tayong pag-uusapan. May connect ba sa impeachment? Habang dinidiscuss pa rin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, biglang may mga grupo ng House of Representatives, House members na tumalon sa Partido Federal ng Pilipinas ni President Marcos. Alam niyo po ba, last election po, tatlo po yung kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas na bilang senador. Hulaan niyo po kung ano nangyari. Tama po kayo. Lahat sila talo. Si Abalos, si sino ba 'yun? Abalos, si Pacquiao at may isa pa eh. Pero talo po lahat 'yon. Partido Federal ng Pilipinas po 'yon, no? Yung sa yung bagong pag-asa, bagong pag-asa. Bagong Pilipinas Coalition, no? At tatlo po ang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Pag-comment nga po kayo kung sino yung pangatlo. Ano ito? Coincidence o calculated move para i-secure ang numbers sa Kongreso? Today, ilang mga minuto na deep dive, facts lang ha? Walang paligoy-ligoy, let's go! Una, recap tayo para sa mga bagong viewers. Noong 2025, na-impeach si VP Sara Duterte sa House pero declared unconstitutional later ng Supreme Court. Ngayong 2026, may fresh complaints. Isa from clergy group, isa from lawyers, at ongoing hearing sa House Justice Committee. As of March 2026, sufficient in substance daw, pero si VP Sara's camp is fighting back hard, denying allegations, pointing to due process violations, at calling it political persecution. Parang ex na ayaw mag-move on, paulit-ulit ang drama, pero seriously, bakit ngayon pa ulit? Habang nangyayari ito, biglang may party switching. Ayon sa reports from Politico.com, March 2026, tumalon sina Isabela Representative Antonio Albano, Bulacan Representatives Agato Cruz, Salvador Pleito, Mark Biologo, no? Nueva Ecija, Representative Micaela Sonsing, chair po yan ng Appropriations Committee, super powerful, controlled sa budget, no? Si Quijor, Representative Saldi Villa, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Deputy Majority Floor Leader po yan, 5th District yan, representative po namin yan, no? Cagayan de Oro, Representative Lordan Suwan, chair yan ng Public Information. Marikina Representative Niro Kimbo, chair yan ng Ways and Means, Taxations, Revenues. Surigao del Norte Representative Francisco Matugas, chair yan ng Land Use. Plus more positions, Assistant Majority Leaders, Vice Chairs sa key committees. Imagine niyo yung Appropriations Chair na hawak ang pera ng gobyerno, tumalon sa Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos. Coincidence ba yan? O para i-align ang budget sa administration, agenda habang pinipigilan ang impeachment? Sa politics, party switching is legal pero madalas para sa survival of power. Pero timing nindo ang impeachment deliberations, raise red flags. Si VP Sara has been vocal against confidential funds, corruption probes, at defending her father's legacy. Ang administration mukhang gustong i-consolidate ang majority para i-control ang impeachment process. Parang butterfly effect, no? Pero sa politics, lumilipad sila sa kung saan may pinakamalakas na bulaklak o bulsa. Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos is now majority party sa House with leaders like Speaker Boji D, Majority Leader Sandro Marcos. Yung mga tumalon karamihan key chairs means mas madali i-block o delay ang impeachment sa committee level. Mga kaibigan, i-breakdown po natin, no? Sino po bang appropriations? Si Swansing po yan. Budget, kung sino may hawak nito, may hawak sa projects. Ways and Means, si Kimbo, taxes, borrowing, financial backbone. Public Information, si Suwan, media narrative. Pag-align sa Partido Federal ng Pilipinas, mas madaling i-defund o scrutinize ang OVP under Sara. Pero bakit natin sisisihin si Sara? Siya nagtatanong ng transparency, yung iba tahimik. Last Wednesday, elected
New Deputy Speakers, Rachel Arenas ng Pangasinan, Duke Francis Frasco ng Cebu, Albi Benitez ng Bacolod, all aligned moves, timing perfect habang hearings ongoing. Nako, ito 'di ba si Duke Frasco, nung lumipat nung hindi niya binoto si Romualdez no? Si Benitez din, ganun din, di ba? Ngayon, balik sila sa majority. Nako po. Question to you kung walang connect, bakit sabay-sabay? Chat mo down below. Ngayon, bakit tayo pabor kay Vice President Sara Siberman Duterte? Talagang remains strong po siya. Public support high, especially sa Mindanao at Kabataan na na-appreciate ang straightforward style. Impeachment complaints marami pang kulang sa solid evidence pero more political chatter kaysa justice. Her camp filed responses denying everything, calling it baseless. She's fighting for due process against what she calls persecution. Sa panahon ng power grab, siya ang voice ng opposition. We need that balance. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Habang pinapanood mo ito, bakit di maging productive? Para sa mga OFWs, grab these affiliates. Wireless earbuds sa Shopee. Okay, perfect para sa long flights habang updated sa Philippines news. Link sa description or itatag na lang po natin siya. Portable power bank sa Lazada at sa Shopee syempre. Huwag magpalobat ang updates mo. Reusable tumbler, eco-friendly para sa mga conscious na kabataan. And mga kaibigan, hindi naman po masama na magsabi sa inyo na support the channel indirectly. Win-win po yan. Nakapag-avail na po kayo ng mga magagandang produkto at the same time, nakatulong pa po kayo sa ating channel. Okay mga kaibigan, sa huli, may connect ba? Mukhang tingin po natin, mukhang oo. Ito ay political consolidation na para protektahan ang majority laban sa strong voice ni Vice President Sara Simerman Duterte. At tayo po ay naniniwala na destiny po ni Vice President Sara Simerman Duterte ang maging pangulo ng ating mahal na bansang Pilipinas. Pero truth wins. Stay vigilant mga kababayan at comment down below mga kaibigan kung Team Sara Simerman Duterte ka o Vice President Sara Duterte or neutral kayo mga kababayan. O share sa ating mga OFW Filipino Workers Groups or OFW Groups. Subscribe, like, bell on. Next video natin, deep dive sa impeachment evidence. Salamat sa panonood. God bless Pilipinas. Truth over politics. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas.